Kamusta po muli mga katambay? Si Katambay Manong po dito po sa Tambayang Makabayan. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok sa mundo o saan man sulok sa ating bansa, naroon tayo. Maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong pahayag ng speaker. Yung speaker po ng nagdaang 19 Congress. Ngayon po ay mukhang magiging speaker na naman mga tambay. Itong tinatawag ng Vice President na tambaluslos mga kababayan. Ito po, ipinagmamalaki niya po yung nagawa po nila noong 19 Congress ay napakaganda raw po at pinagmamalaki. Ngayon po, papasok po ang 20 Congress ay hinihimok po niyang muli ang mga congressman, lalong-lalo ang mga bagong congressman, na higitan pa nila. Higitan pa ang nagawa raw po noong 19 Congress na napakagandang nagawa nila. Ay dapat daw pong mahigitan pa nitong papasok na 20 Congress. Ayon po sa naging speaker po ng 19 Congress na tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Pakinggan po natin mga kababayan ng balita. Leyte, 1st District Representative Martin Romualdez hinamon ang mga kapwa-kongresista sa 20th Congress. Nahigitan pa ang mga mapagtagumpayan ng 19th Congress. Si Bella Lesbora sa sentro ng balita live. Aljo, sa ngayon ay tuloy-tuloy ang paghahain ng mga bagong panukalang batas dito sa Kamara. Kahapon, isang fellowship dinner ang dinaluhan ng mga kongresista. Magsikap, magsilbi at higitan pa ang mga nakamtan ng 19th Congress. Yan ang hamon ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa mga bagong kongresista ng 20th Congress. Kahapon, nagsama-sama sa isang fellowship dinner ang mga mambabatas sa pangunguna ni Romualdez na siyang nagsilbing House Speaker ng nagdaang Kongreso. We wound up the 19th Congress as a very, very productive one. And in fact, most of us took pride being part of the 19th Congress, which even some of our members of the 19th called the best Congress. But I'm not going to leave it there because I think the 20th Congress may just live up to be even the better one with you there. Bago yan, formal na ring nagtapos ang ikalawang batch ng mga kongresista na sumalang sa executive. Ay nako mga tambayan. Ipinagmamalaki po ng tinatawag na tambaluslos mga tambay. Yung kanilang nagawa noong 19 Congress. Napakaganda ang kanilang nagawa mga tambay. Ano kaya yung magaganda? Ubusin ang pera ng taong bayan at dalin sa extraordinary at sa kanilang tinatawag na kung ano-anong mga anomalya katulad po ng 2025 national budget at kung ano-ano po na pumutok na mga extraordinary na lalong-lalo po nung sinabi po, pinasabog ng Vice President kung gaano po kalaki ito maglagay na mga extraordinary na hindi po basta-basta pera, bilyon. Dahil naranasan po ng Vice President nung siya po ay DepEd Secretary. Naglalagay po daw dyan ang tinatawag na grupo ng tambaluslos nitong 19 Congress. Bilyon ang isinisingit mga kabayan. Kaya nga pinagmamalaki po ng speaker na the best na ang ginawa nila. Napakaganda na po ng ginawa nila. The best ang 19 Congress. Kaya lang ano sabi niya? Ito naman pong 20 Congress ay masihigitan pa. Mas the best pa ang gagawin nila. Itong 20 Congress. Nakita niyo po? Samantalang ang Vice President, ano po sabi ng Vice President sa kanya? Dito sa tinatawag niyang tambaluslos. Kahit mawala na ito, si tambaluslos na tinatawag niya. Kahit ano gawin, kahit mawala sa pwesto, kahit na siya'y mawala na, never na raw po niyang maibalik ang mga ninakaw ayon sa Vice President. Ang mga nawalang pera ng taong bayan ayon sa Vice President. Never nang maibalik sa dami. Sa isang damukal daw po, ayon sa Vice President, na ninakaw nitong institusyon na ito. Mga kababayan,
Dahil unang-una, sarado rin po mga libro niyan. Hindi po alam ng taong bayan ang mga pondo niyan, kung paano po nila ginagastos at kung saan po nila dinadala. Hindi po yata uso mga resi-resibo riyan. Hindi kaya? Kaya nakita niyo po mga tambay, niluloko na lang po. Nilulukot, ginagagot, ginagawa na lang pong bobo ang taong bayan. Ano po bang ma-achievement ang nagawa ng Kongreso? Sige nga. Ano po naging achievement po ng 19th Congress? Isang damukal na issue ng korupsyon? Isang damukal na issue ng pamumulitika? 19th Congress? Mga kababayan, history nga po yan eh. Naging history po ng bansa yan, yung 19th Congress. Ngayon, sila pa rin po, at kung sakaling siya pa rin ang speaker, another history na naman ang 20th Congress. Dahil masihigitan pa nila ang kanilang ginawa noong 19th Congress. Kawawa na naman pala ang pera ng bayan. Hindi kaya? Kawawa na naman. Lubog na tayo sa utang na wala tayong nakikitang malalaking proyekto dahil sa 19th Congress. Lumobo ng lumobo ang ating utang na wala pong nakikita tayo na malalaking proyekto na katulad nung ginawa ni dating Pangulong Duterte na build. Tapos nagkaroon pa tayo ng malaking gastusin sa history ng bansa. Yung pumasok po ang pandemya. Napakarami po nating ginastos diyan. Kaya nakapangutang po tayo dahil kailangan po mabuhay ang mahigit 100 milyong Pilipino. Hindi po ba? Pero ngayon, walang pinagdadaan ng malaking problema ang bansa. Pero nababaon tayo sa utang, wala tayong nakikita na malalaki nilang proyekto. Pero ngayon, ano sasabihin sa atin? Napakaganda ng ginawa nila noong 19th Congress. Ano po ba kagandahan ng ginawa? Maganda ang ginawa nila sa pera natin at sa inutang natin, sa inutang nila. Maganda po ba ang nagawa nun? O maganda lang para sa kanila? Sila po yata ang gumanda ang buhay. Hindi po tayong mga mahihirap at middle class ang gumanda ang buhay. Naghihikahos pa rin tayo. Napakamamahal pa rin ang bilihin. Dinadala lang tayo sa 20 pesos na limitado lang ang makakabili. Pamumulitika pa rin yata yan. Hindi po ba? At dinadaan tayo sa proyektong ayuda. Ay walang konkretong solusyon ng problema ng bansa. Ayuda ang dadaanin ka na meron pa itong issue ng korupsyon nila. Pagka nilalagay nila ang kanilang programa sa ayuda, hindi kaya? Nakakalungkot. Dahil nagkaroon po tayo ng mga ganitong mga politiko, mga kababayan, na hindi po ito lingkod bayan. Wala po tayong nakitang paglilingkod. Maliban po ang nakita ng mga Pilipino ay naglalakihan sila. Lumalaki. Lumolobo. Hindi niyo po ba napansin? Lumalaki. Lumolobo po sila. Hindi po lumalaki ang ating ekonomiya. Hindi po umuunlad at lumalago at lumalaki ang ating turismo. Hindi rin po lumalaki ang trabaho na makukuha ng mga Pilipino. Ang lumalaki po mga politiko, mga congressman, karamihan po dyan naglalakihan. Hindi lang po ang mga tiyan. Kaya, pati yata mga bulsa, naglalakihan, busog na busog. Hindi kaya? Kayo po mga kababayan, ano po ang nakita niyong trabaho ng 19th Congress sa pamumuno po ng speaker na tinatawag na tambaluslos? Di po ba? Ano po mga achievement ng 19th Congress? Yung magpasa sila ng panukala na pasukin natin ang Maharlika Investment Fund? Achievement po yan ng 19th Congress. Isinabatas po nila yan. Maharlika Investment Fund. Di po ba? Ano pa? Yung paglipat ng mga pera. Pinayagan nila yan. Magkakasabot yata sila. PhilHealth. Hindi po ba?
89 billion pero nailipat yata ang mahigit 60 billion. Achievement po yan. Hindi lang po yan. Siyempre, meron pang mga umuugong na nailipat din ang pera ng SSS, GSIS, PDIC, at marami pang iba. Hindi po ba? At pati yata ang ginto sa Central Bank ay mukha yatang nailipat din nila, di umano. Napakarami po nila achievement. At lalong-lalo po yung achievement nila sa pamumulitika. Nakapagpatapon pa sila dahil sa achievement nila. Nakapagpatapon pa sila ng dating Pangulo na hindi nakakuha ng due process sa kanyang pagiging Pilipino. Di po ba? Napakarami achievement po ng 19th Congress. Ngayon, papasok na naman sila. At ipinagmamalaki na naman na mas dapat higitan pa ng papasok na 20 Congress ang nagawa ng 19 Congress. Ibig sabihin, mas lalo po tayong mababaon pa sa utang. Mga kababayan, na bumaon na po tayo sa utang ng 19 Congress. Ibig sabihin, kung ihigitan pa ang ginawa ng 19 Congress ng 20 Congress, mas dadami pa pala ng dadami ang utang natin. Hindi kaya? At lalawak at lalaganap pa ang korupsyon sa ating bansa dahil ihigitan pa nila. Dahil yung binunyag ng Vice President na isang damukal na natuklasan niya na pera ng bayan, kontrolado lang ng 19 Congress na tinatawag niyang tambaluslos at nung panahon na si Saldico. Hindi po ba? 19 Congress. Unbelievable. Kailan po kaya ito matatapos? Ang paghihirap ng mga Pilipino. Kailan kaya matatapos ang ganitong klaseng paglilingkod ng mga politiko na wala man lang pong sumasaway, walang nag-iimbestiga? Ang Pangulo ng Pilipinas, wala tayong naririnig sa isang damukal na issue ng korupsyon. Pamumulitika. Bakit kaya? Magkakasabwat sila. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Yan po ang ipagmamalaki. Ipinagmamalaki po ng isang speaker ng 19 Congress, mga kababayan. Kawawa na naman tayong mga Pilipino sa mga ganitong lingkod bayan. Walang nalasap, nalasahan, nakita, maliban po sa pinagmalaki nilang ayuda at pinagmamalaki nilang kadiwa. Mahigit 100 milyon na tayo sa ating bansa. Ganito lang po ang mga paglilingkod at programa nila. Sila ang naglalakihan. Mga bulsa at kanilang mga pangangatawan. Sana po dumating naman po ang kaginhawahan ng ating bansa. Mabigyan naman po tayo ng mga politiko na hindi katulad nila. Na sila lang po ang nagiginhawahan at naglalakihan pati mga bulsa. Sana po dumating naman po. Dumating naman na ang mga Pilipino naman po ang makinabang. Hindi po ang mga politiko. Hindi po ba? Naranasan na po kasi natin na nakikinabang tayo dahil meron totoo na tunay na lingkod bayan na lahat po ay na-stop niya. Majority po nalutas niya at na-stop niya ang mga magnanakaw na mga politiko ng 6 na taon. Hirap na hirap sila magnakaw. Hindi kaya? Lalong-lalo itong mga nasa House of Representatives at Senado. Hirap na hirap silang gumawa nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Napakarami po nating naitipid na pera. Nagamit po yung mga hindi nila nananakaw di umano. Nagamit sa mga programang build. Ngayon, ano po ang nakita natin? Meron po ba silang mga build na nagagamit ang pondo natin? Mukhang hindi po doon napupunta sa proyekto. Mukha yatang sa mga naglalakihan nilang mga bolt. Kaya nga proud na proud sila sa ginawa nila sa 19 Congress. Kasi sa kanila yata pumabor lahat ang ginawa nilang trabaho noong 19 Congress.
Nakakalungkot po mga kababayan. Yan po ang klase ng speaker meron tayo na magpapakatanga. Tanga na lang po ang maniniwala dyan kung si Vice President po ang tatanungin. Bobo na lang at tanga at gago na lang ang maniniwala sa ganitong speaker na tinatawag niyang tambaluslos ng Vice President. Kung si Vice President ang tatanungin, mga kababayan, dito sa tinatawag na tambaluslos, ayun po, gago na lang ang mga Pilipino, tanga at bobo na lang maniniwala daw dyan, ayon sa Vice President. Maraming salamat po mga kababayan sa mga gusto po natin tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po, shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Sa ating sa pangunguna po shoutout po sa pangunguna po nila Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, si Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Chudorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jobilin Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, si Julieta Celona ng Sydney, Australia, si Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, si Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, si Eric Hershio ng Canada, at si Kingston na 123 ng Hong Kong. Thank you po sa inyo mga kababayan. Ingat po kayo. Lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. Maraming salamat po. At syempre po, bago po tayo magtapos, yung lagi ko pong binabanggit, pagsama-samahin po natin ang ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, lalong-lalo po ang ating dating Pangulong Duterte, na madugtungan pa po sana ang kanyang buhay at kalakasan at mailayo po siya sa kapahamakan. Makauwi rin po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga panalangin at dasal mga kababayan. At muli po mga tambay, magpapaalam po muna muli ang inyong katambay sa muli po. Ingat din po tayo mga kababayan. Mahirap na po ang ating panahon. Lalong-lalo po nung sila po'y nanungkulan sa ating bansa. Ingat po tayo. Paalam. Bye-bye.